Hello mga kabusing! Welcome back to my vlog. So for today's video nga mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kakatapos lang na press conference ng candidates ng Miss Universe 2025. So magre-react po tayo ngayon mga kabusing kung sino talaga yung mga nag-stand out dito sa photos na in-release ng Missosology mga kabusing sa kanilang press presentation sa held sa Shangri-La Hotel mga kabusing. So before anything else is nais ko muna kayong batiin na magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, at syempre dito sa bansang Bahrain is hating gabi na nga mga kabusing. So gising pa rin ako ngayon mga kabusing para makapag-vlog ako ngayon, at syempre may bigay ko naman yung kung ano yung update ngayon para sa Miss Universe Fever Philippines mga kabusing. So, let's begin with Quezon Province na si Atisa Manalo. So, ito yung pictures ni Atisa Manalo mga kabosing. So, what do you think? So, ngayon mga kabosing, yung pictures dito ni Atisa Manalo is nag-transform talaga siya compared last year na dito hindi siya laban na laban. So, dito kalma-kalma lang po siya ngayon si Atisa Manalo. So, parang nagbago yung kanyang aura, yung parang naglight na yung kanyang face, yung parang hindi siya masyadong payat, masyadong nag-lessen na rin yung kanyang pagka-fierceness. So ngayon parang masyadong calming na talaga si Atisa Manalo. O, di ba? Hindi siya masyadong laban na laban, kalma lang siya, at parang ganda ng kanyang outfit niya ngayon, at parang nag-blooming talaga si Atisa Manalo. Next naman si Eliana Aduana. Kitang-kita mo makabosing si Eliana Aduana, parang nag-tone down na siya kasi nung previous talaga is parang naging Miss Grand talaga yung kanyang galawan. So ngayon sobrang sexy niya ni Eliana Aduana, at tapos yung kanyang face parang hindi talaga Pilipino, parang ibang lahi talaga, like Thailand, Korean, Chinese mga kabosing si Eliana Aduana. When it comes naman sa kanyang posture dito, ang ganda talaga ni Eliana Aduana, at tsaka nagbago talaga yung kanyang face dito sa kanyang makeup din. Next naman si Chelsea Manalo, na kung saan sabi nila low-key na daw si Chelsea Manalo. Tingnan nyo guys yung kanyang pakanito ni Chelsea Manalo. Comments kayo mga kabosing kung ano yung reaction nyo kay Chelsea Manalo. So kung nag-low-key naman siya, parang hindi siya masyadong pansinin ngayon mga kabosing sa kanyang ngayong press presentation nung kagabi. Parang hindi siya pansinin. Kita nyo yung kanyang ayos, parang nag-iba talaga yung ayos niya, parang hindi masyadong compare dati na parang ang kapal ng face niya, yung parang yung makeup niya talaga, nag-iba talaga kayo si Chelsea Manalo. Next naman si Winwin Marquez mga kabosing, na kung saan yung kanyang pinakita naman dito na ni Winwin Marquez, saktong-sakto lang mga kabosing, hindi masyadong parang nung napanood ko kahapon yung kanilang press presentation, parang hindi talaga siya parang ano tawag ng mga kabosing, parang hindi siya talaga pansinin doon sa press presentation. Parang nilalamon talaga siya ng mga ibang candidates, like na mga newbies na meron talagang newbies na ang gaganda talaga mga kabosing, at fresh talaga. So si Winwin parang nilalamon talaga yung beauty niya when it comes kung magsama-sama na talaga yung lahat na candidates. So for me, ang ganda rin ng kanyang pasok nito kahapon, yung tindig niya, kaya na kasi nilalamon talaga siya ng mga ibang candidates when it comes sa beauties mga kabosing, at saka sa height din mga kabosing. Sobrang hindi masyado katangkaran si Winwin Marquez. Next naman si Katrina Ligado, na kung saan nag-transform talaga yung kanyang beauty ni para po yung mukha ni Katrina Ligado, look sa
compare sa previous noong 2022, nag-slim talaga si Katrina Ligado at para nag-upgrade talaga siya. At ito talaga yung bet na bet ko ding manalo mga kabossing. Aside kay Iliana Aduana or kay Atisa Manalo, siya talaga yung pinakabet ko. At si pinakabet ko manalo din mga kabossing. Either magiging supranational to or magiging Cosmo mga kabossing. Si Katrina Ligado. When it comes naman sa styling niya at sa kanyang walang queen na queen talaga yung aura talaga ni Katrina Ligado mga kabossing. Beauty, perfect talaga. Yung kanyang ayos, yung ayos niya ngayon, sobrang pasado talaga mga kabossing. Next naman si Laguna, may sentimental favorite talaga na pwedeng makuha ang corona bilang isang Miss Universe Philippines na sobrang ganda niya. Ang tangkad talaga ni Miss Laguna mga kabossing. When it comes naman sa kanyang performance, ganda talaga. Kaya what do you mean this? Nangibabaw talaga yung kanyang height when it comes sa kanyang kung pagtabi na talaga yung mga lahat ng mga candidates. Nangibabaw talaga yung beauty at tangkad ni Eloisa ng Laguna. Next naman si Albay. Saktong-sakto lang si Albay dito, hindi masyadong pansinin. Yung si Angeles Pampanga, nagbago yung face no, pero yung sa parang pa-photos nila, sobrang ganda nun ni Angeles City. Si Bacoor naman, sakto lang naman yung kanyang face dito, hindi masyadong pansinin din, parang normal lang din, parang hindi siya masyadong beauty queen. Yung si Negros Occidental, sakto lang din yung taga. Ay, naku, inabo ako. Kinipon. Yung taga Phil-Am, taga San Francisco. Next naman from Bacoor City, sakto lang din si Bacoor City. Hindi masyadong kan guys, diba? Next si Baguio City, ayan, si Baguio City guys, dami ditong nagandahan sa kanya dun sa performance niya at I don't know, lahat ng mga vloggers yata gustong-gusto siya, yung kanyang beauty, gusto niya. Ang ayaw ko lang sa kanya is yung height niya, hindi masyadong katangkaran, pero yung face value talaga ni Baguio, pasok na pasok talaga. Si Batangas, okay naman si Batangas guys, sakto lang dito sa photos. Si Basay Samar, sakto lang din, hindi na masyadong kan. Si Benguet guys, ayan ang ganda ni Benguet, nung parang something yung kanyang ayos na buhok ng pa-curly. Okay na okay talaga yung ayos ni Benguet. Kaya lang kasi minsan, pag may pagtaka na siya, hindi siya masyadong katangkaran si Benguet. Pero maganda si Benguet, ganda rin kanyang katawan. Next si Bohol, parang si Tyra Goldman. Tingnan nyo guys, dito si Tyra Goldman sa kanyang press presentation when it comes sa kanyang national sa pageant sa Bohol. Ibang iba talaga yung aura niya dito, tsaka dun sa previous na nung naglaban siya sa Miss Universe Philippines Bohol. So dito parang nag-transform talaga siya mga kabossing, at ito parang makita mo talaga na bubbly talaga yung personality ni Tyra Goldman. Tangka din niya pero ito siguro parang kulang lang siya sa makeup, kaya nakita mo talaga yung kayang freshness na looks ni Tyra Goldman ng Bohol. Next si Bulacan, sakto na si Bulacan parang chinita. Yan. Si Butuan City, sakto na si Butuan City, sakto lang din. Si Caloocan, okay lang din. Si Camarines Norte, sakto lang si Camarines Norte. Hindi masyadong normal lang din. Si Camarines Sur, may Sur tsaka may Norte pa. Ayos Si Camiguin guys, si Camiguin, parang maputi si Camiguin yung kanyang mukha is parang glass. Ayos na ayos din. Next si Cavite, si Cavite, maputi si Cavite. Lumalaban din sa Cavite, maputi din siya. Si Cebu Province, si Chela Falconer. So ito guys, si Cebu City, parang hindi ko talaga siya na nakitaan kagabi ng parang something aura talaga na
kung makipaghalo na siya sa ibang candidates din, parang nilalamon talaga siya. I don't know why, pero maganda si Chela Falconer. Kaya lang, pag naisantabi na siya sa mga other candidates, parang nawawala yung kanyang charisma, mga kabosing, yung kanyang beauty, parang nawawala talaga. Parang doon ka sa isa, magfo-focus hindi sa kanya. Next, si Cebu City. Ayan. Si Cebu City, guys, parang, I don't know, parang nawawala na siya ng laban. Parang, let's see na lang, guys. Hindi ko sa masyadong mapansin si Cebu City ngayon. So, parang nawawala siya sa radar. Si Davao, okay naman si Davao. Yan. Si Dipolog City, sakto lang din. Si Dumaguete City, okay lang din. Si Ifugao pala, no? Mga, okay, ano ba yan? Philippine Society. Si Gipo, Zamboanga del Sur, okay naman. Si Iligan City. Ayan, si Iligan City, guys. Lumalaban si Iligan City. Ang ganda ng kanyang outfit. Ng kulay yellow. O, diba? Yellow na yellow, eh. Next, si Iloilo City. Si Iloilo naman, guys, parang hindi ko siya nakitaan talaga. Parang, what do I mean this? Tinatabunan talaga siya ng mga other candidates din, no? Si Iloilo City. Pero, sa factor kasi yung Iloilo City, I don't know ngayon kung makakapasok pa pang malabo. Ito naman, sino to? Si Iloilo Province. Iloilo Province pala, oh. Taga England pala to. Grabe, latok na. Next naman, si Ilocos Sur from Washington State. Ayan, si Washington State. Washington States. Ayan. Lapu-Lapu City, sakto lang din si Lapu-Lapu. Si Calibo Aklan, ayan, si Calibo Aklan, guys, si MJ Fernandez, taga Tubong Aklan yan, guys, taga kababayan ko din to. I'm from Aklan also. So support natin si MJ Fernandez. So ayan, so okay naman siya si MJ Fernandez, sobrang puti lang niya, o diba? Next, si Las Piñas ng Canada Wasti. Ayan, okay naman si Las Piñas. Si Leyte, okay naman. Si Los Baños Laguna, guys, grabe yung mga taga Los Baños Laguna, no? Yung kanyang press presentation ngayon ni sino ba yan? Si Rendel. Ayan, si Rendel. Okay naman si Rendel dito. Lumalaban din si Rendel, eh. Diba? Lumalaban guys si Rendel, guys. Alam ko makapasok to sa semi-final si Rendel. Pero ganda ng kanyang tindig dito. Next, sino ba to? Si Manila City. Okay naman si Manila City. Si Liliw Laguna. May Liliw Laguna pa pala. Liliw Laguna. O, diba? Ang dami ng Laguna, eh. 4 na ngayon, eh. Ito yata yung Filipino Society to, eh. Kaya nilagay sila sa Liliw Laguna. Ito yung nag-work ako dito, guys, kay Malay Aklan. Ayan, o. Si Malay Aklan. Siya pala yung sa Filipino Society of Southern California. Ayan. So, ang ganda niya, o. O, diba? Maganda si Malay Aklan. Malay mo makapasok ko sa semi-finalist. Ganda rin na parang si Atisa Manalo. Ayan. Next, si Manila. Ayan, si Manila, guys. Sakto lang sa Manila. Si Naga, okay naman. Si Naga pala may tato. Tato ba yan, guys? Sa kanya. Tato ba to? O hindi? Ay, mga tato nga. Tato nga, guys, oh. Tato nga pala yan. Si Naga City. Ay, hindi ko yung gusto, eh. Negros Occidental, sakto lang din. Si Nueva Ecija. Ito, diba, si ba ito? Yung nang nag-top 10 sa Sopra National noong 2017 yata to. Sino ba to? Sino ba to? Ako na, eh. Sino ba to? Basta yung kanyan. Nung nag-top 10 siya sa Sopra National. Pero kamukha niya yung last year na sumali sa Miss Pasig, si Cecilina Gomez. Kamukha niya, ka-prototype niya, eh. Next, si Naik. Okay lang si Naik Cavite. Si
Occidental Mindoro. Maganda oh. Occidental Mindoro. Maganda guys. O diba? Maganda siya. Parang yung height niya na 5'7" to eh. Si Oriental Mindoro, sakto lang din. Si Osamis, sakto lang din si Osamis. Si Pampanga, okay lang din si Pampanga. Wala, sakto lang din. Si Pangasinan, sakto lang din guys. Si Paranaque, okay lang din. Si Pasay, okay lang din si Pasay. Si Pasig guys, ayun o, diba yung nanalo yata. Sino nga to? Yung nanalo siya, yung nakaitim yung gown niya nung sa Miss Pasig. Ayan, maganda naman siya. Blooming siya dito. Parang fresh na fresh talaga si Pasig. Next, Quezon City. Okay naman si Quezon City. Si Samar Island. Okay naman. Si Quirino. Okay naman si Quirino dito. Si Romblon. Sakto lang din. Si San Fernando Cebu. San Fernando Cebu. Next, si San Jose, Batangas. Filipino Society naman tayo. Si Siargao. Siargao, may kan pa sa taas oh. May pa ribbon pa, di ba? At isa mga lang eh. Si Tacloban guys. Si Tacloban parang si Gasini Ganados. Tingnan nyo guys. Di ba? Si Gasini Ganados. Si Tandang City, Siargao. Okay lang din. Si Tarlac. Ito guys, bakit namin ito nagandahan kay Tarlac guys? Oh, naka-side view kasi siya, naka-side view. Pero nung nakita ko siya nung nagbibideo yun sa Missology, maganda. Ganda na kanyang ayos, no? Parang si Catriona Gray daw. Si Tugigaraw, sakto lang din. Si Zamboanga guys, ayan o. Parang simple lang siya, parang nag-a-apply lang siya ng trabaho, naka-tuxedo, naka-Americana, o diba? Okay din. Si Cabanatuan, yung mahabos Cabanatuan. O, diba? Mahabos siya, guys. Ayan. Tsaka si Isabela. Bakit si Isabela dito? Isabela, oh. Maganda si Harina Sandu. Para siyang si Atisa Manalo din na may pagka Harna Sandu. Diba? Ayan. So, ayan, guys. So, what do you think, guys? At syempre pala, guys, yung bago ngayong National Director na si Ariela Arida. So, nag-take down na pala si Shamsi Supsup at pinasa na niya ang corona bilang isang National Director at pinasa niya ito kay Ariela Arida. So, kanina kasi nag-announcement na si Ariela Arida na ang bagong National Director ng Miss Universe Philippines 2025. Ayan. At syempre si Chelsea Manalo, no, parang nag-downgrade si Chelsea Manalo, parang nag-low-key na siya. I don't know, kahit panasat ko lang, parang hindi ko gusto kasi yung tindig ni Chelsea Manalo dito. Parang, iwan ko lang guys, kay Chelsea Manalo dito, hindi ko talaga siya nakitaan ng as a Miss Universe Queen or Miss Universe Philippines Queen. Kasi, I don't know guys, parang hindi akma talaga si Chelsea Manalo as magiging Miss Universe Philippines winners. So, what to do mga kabusing? O diba, ayan si Chelsea Manalo, sakto lang din, not so pero siya maganda. Kaya kasi yung tindig ni Chelsea Manalo parang hindi pang beauty queen, minsan nakukuba pa siya. O diba, so ayan guys, what do you think guys? Sino sa inyo yung matunog talaga na mananalo? At syempre meron na akong napipisil talaga na makakuha ng corona. So sila ay 7 mga kabosing. Sa 7 yan, sila yung magsasalpukan talaga sa grand finals at matibay talaga yan sa mga baguhan at syempre sa mga front runner na mga kabosing at sa mga title holders na mga kabosing. Sino kaya yun ang magpupuksaan at makakuha ng Miss Universe Philippines 2025? So comments na below mga kabosing. At syempre, thank you for watching and have a nice day po. Keep safe po. God bless po. And happy Valentine's in belated mga kabosing. See you in my next vlog. Bye bye. Keep safe.